salitang ito'y maging isang kapangyarihan na nagbabago, nagtutuwid, nag-aayos ng buhay. Hiling namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sumamin sa pag-unawa sa mga salitang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayon ay nasa 4 na mga aklat. Isaias, Awit, 2 Pedro at Marcos. Ano ba ang mga binabanggit ng 4 na ito? Si Isaias ay nagpapahayag, mga kapatid, ng kaluwalhatian ng Diyos ay mahahayag. So there is revelation. It speaks of comfort. Ang pagdadala ng kapanatagan. At dahil dito, ang sinasabi ni Isaias ay kung ang Diyos ay mahahayag, ay kailangan ang kanyang bayan ay maghanda para dito. Sa awit ay pinapahayag dito yung pagpapakita ng kapatawaran at pangako ng kapayapaan sa pamamagitan ng kaligtasan na darating. At ang awit na ito ay nagsasaad ng paghahanda sa daan para sa pagdating ng kaligtasan. Ang 2 Pedro ay ipinapakita dito ang huling mga araw, huling mga panahon, at kung paano ang araw ay binibilang, at kung paano ang mundo ay magtatapos. Ang wika doon, ang 1,000 taon ay katumbas lamang ng isang araw, at ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. At ang wika po sa sulat na ito, ang pagdating ng kawakasan ay hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. At matutubok ang lahat sa pamamagitan ng apoy. At ganito ang pagdating ng araw ng Diyos. At tayo ay titingin sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Ang sabi po dyan ni Pedro ay kayong naghihintay ay paghandaan ninyo ito. Gawin ninyo ang mga nararapat ayon sa kalooban ng Diyos. Maghanda kayo sa pagdating ng Panginoon. At dito kay Marcos, ay ito ay tungkol kay Juan, na ipinahayag dito na itong si Juan ang maghahanda ng pagdating ng dakilang Mesyas. At itong si Juan ang may responsibilidad na ihanda ang daan para sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kung ating titignan ang kabuuan nito, mga kapatid, isa po ang tema, isa po yung direksyon. Ang direksyon nito ay tungkol sa paghahanda. Paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At yung salitang paghahanda o salitang prepare ay marami hong kahulugan at maraming dapat tayong tingnan. Patay ito sa mga pagkakasulat ng mga talatang ito ay inaanyayahan tayo na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo po'y maghanda. Ang tanong, tayo ba'y naghahanda sa pagdating ng Panginoon? O tayo naghahanda sa pagdating lang ng Pasko? Na kailangang paghandaan natin yung ating Noche Buena, paghandaan natin yung mga exchange gifts, paghandaan lang natin yung ating merrymaking, paghandaan natin yung mga reunion at iba pang mga gawain ng Kapaskuhan. Ito ay muling nagbibigay sa atin ng isang malalim na pagtanaw sa buhay, mga kapatid, na binabanggit ng mga talatang yan at mga aklat na yan ay tungkol sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At yung paghahanda ay mayroong kaakibat na responsibilidad.
na nais kong ibahagi sa inyo. Una, pag tayo ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon, ay may kaakibat po ito na responsibilidad. Responsibilidad ng pag-aayos. Ang sabi nga kay Marcos, ay ituwid ninyo ang daan, iayos ninyo ang dadaanan. So yung paghahanda ay isang responsibilidad natin na iayos natin ang dadaanan. Kailangan maging maliwanag sa atin na pag tayo ay naghahanda, hindi lamang ho tayo umaasa lang na darating, kundi sa pagdating, mayroong paghahanda. At doon sa paghahanda natin, kaakibat ito ng binanggit kong responsibilidad na kailangan pong ituwid at pantayin ang daan. Papaano darating at papaano mangyayari na magiging malinaw ang pagdating ng ating Panginoon kung kanyang dadaanan ay baku-baku at hindi upatag? Papaano natin maunawaan yung revelasyon ng Diyos kung ang kanyang dadaanan, kapatid, ay hindi maliwanag? Na kung magkaminsan, ito ang nagiging kalagayan ng Kapaskuhan taon-taon. Na ang paghahanda natin ay hindi pag-aayos ng dadaanan ng Panginoon. At paano ba itong paghahanda ng dadaanan ng Panginoon? Ang sabi po kay Marcos, itong si Juan at maging kay Isaias, ay ihanda ninyo ang dadaanan, yung mga baku-baku, papantayin ninyo. Iaayos din ninyo yung kalagayan na kung saan pag dumating ang Panginoon ay maluwag siyang papasok. Ang paghahanda po natin ngayong Kapaskuhan ay nababatay dapat sa pag-aayos ng buhay. Yung mga bakong kalagayan ng buhay ay kailangan pong mapatag. At paano natin maunawaan ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos kung ang buhay natin ay baku-baku sa kanyang kalagayan? Hindi makikita ang kapahayagan ng Diyos. Kung patuloy po tayo na nagwawalang bahala doon sa kalagayan, kailangan po na ang paghahanda natin ay maiayos ang kanyang dadaanan. Ang ikalawang na kaakibat nito ay isang responsibilidad ng pagpapahayag. Isang responsibilidad ng pagsasalita. Kaya yung mga naghahanda para sa Panginoon ay nagsasalita. Hindi tikom ang bibig, hindi natatakot na magsabi, kundi sila ay bukas na magpahayag. Sapagkat ang naghahanda ay nagbibigay po siya ng kaalaman at impormasyon. Itong bagyong si Ruby, bakit po kaya tayo medyo mas maganda ang koordinasyon? Dahil yung paghahanda, may kaakibat na pagsasabi. Sinasabi, darating ngayon yung bagyong Ruby. Magsipaghanda kayo, yung mabababang lugar, lumisan na kayo, pumunta na kayo sa matataas na lugar. Ang sinasabi mga kapatid sa paghahanda ay may kaakibat na pagsasabi. At ito yung ikalawang responsibilidad ng paghahanda natin. Dito kay Marcos, ay kanyang binabanggit dyan yung klase ng paghahanda. Yung paghahanda na sasabihin ninyo yung kabutihan ng Diyos. Sasabihin mo yung mabuting balita. Sasabihin mo yung kagandahan na bakit kailangan maghanda ka, sapagkat yung dadating na makapangyarihan Diyos ay hindi ordinaryong Diyos. Kailangan sabihin mo sa tao na yung darating na paghahandaan natin ay kakaiba. At dahil dyan, nagiging maganda yung paghahanda pag ito ay nasasabi.
Alam niyo ba ang dahilan bakit merong simbang gabi bago Kapaskuhan? Ang sasabihin ninyo, tradisyon. Ginagawa natin yan taon-taon. Alam niyo ba mga kapatid na simbang gabi ay pagpapahayag ng paghahanda. Sinasabi mo yung kabutihan nung dadating. Sinasabi mo na ito yung dadating sa Kapaskuhan. Ito yung ating paghahandaan na dapat nating kilalanin.